Hello! Magandang tanghali po sa ating lahat. Kumusta tayong lahat? Almost Pasko na po mga kabayan, no? Talagang ang iba ngayon ay busy-busyhan sa preparation nila. No, yung iba naman ay hindi sila naghahanda sa Pasko, hindi na ginugunita yung Pasko. Yung iba naman ay ginugunita na yung Pasko. So, depende po sa paniniwala at respeto ng bawat isa. So, syempre mga kabayan, no, ay gaya ko, kahit papaano may munting salo-salo sa Pasko po mga kabayan, no, kahit isa o dalawang putahe, ay okay na po yun. Basta mag-enjoy at magsaya lang ang lahat ay okay na yon. Ang importante mananaig yung saya mga kabayan kasi sa pagkain, no? Kaya ngayon mga kabayan, kumustahin natin. Kumusta kaya ang kanilang outing, no? Kumusta kaya ang kanilang Christmas party? Parang ano kasi yung mga kabayan Christmas party tapos slash outing. Then family bonding pa po nila mga kabayan, no? Lahat na. Kumbaga for the last time, no, hindi man kumpleto ang lahat mga kabayan, ganun pa rin, wala si Kuya July, wala na akong magawa. So, basta binigyan ko pa rin ng second chance, no, na para maka-attend si July, pero hindi pa din. So, wala natin magagawa mga kabayan. Never mind na, wag natin ma-stress. Go ahead tayo sa ginagawa natin mga kabayan. So, kumusta lang po natin yung kanilang Christmas party, outing, bonding, and everything. Kumustahin natin, no? Kasi grabing saya nila. Nakita naman natin. Nangibabaw yung saya nila mga kabayan. Kahit si Ate May po mga kabayan, no? Kahit si Ate May, kahit wala yung kanyang mister na si Kuya July, ay nag-enjoy. Talagang nakikipag-laban din sa laro mga kabayan. Plus, game na game, kumbaga sa games natin. Plus, yung mga anak mga kabayan ay hindi nakasama kasi ginising naman ni May, sinusubukan. Kailang ay tulog kasi anong oras sila natutulog mga kabayan, no? Kaya hindi po nakasama. Okay, so nandito tayo. Hello! Kumusta? Okay lang. Talagang okay kasi masarap ang ulam nyo. Diba? Oo. Ay, dumaan lang ako umilaw. Ano, may kuryente ang ulo ko? Gumanyan lang ako. Tama mo yan lang. Bakit? Ayan po yung nakadutong po niya. Ibig sabihin may dala-dala akong power. Pag natanggal yung dugtong... Mag-iilaw po yun ng puso. Matik pala tong nyo, no? Solar nyo. Kumusta? Ha, kumusta ang ating outing? Kumusta ang outing natin? Ha? Okay naman. Nag-enjoy? Sulit ba? Ha? Naligo ka ba, Shi? Ay, naligo ka? Kaya pala umitim ka. Nauyang ng konti kasi syempre nag-enjoy sila mga kabayan sa sa dagat, no? Talagang nakitaan mo sila na wala akong ginawa sa kanila mga kabayan, no? Hindi ko sila pinakilos and everything. Tinawag ko si Charity and Ate Flor para mayroong mag-asikaso sa pagkain nila. Then si Charlene din nasa bahay mga kabayan, dinala ko rin para mayroong mag-asikaso sa lahat ng pagkain ng mga kabayan. Kumbaga, ang inutos ko lang mga kabayan, yung pagbuhat-buhat lang, syempre, mga babae yung mga helper natin. So, yun lang, and then yung pagpaparingas, yun lang, very easy lang po yung natin. Pero yung humarap sila na magpagod sila sa kanilang pagkain, hindi po. Kasi gusto ko sa kanila is relax lang talaga, no? Gusto ko sa kanila ay mag-relax lang ng bongga at namnamin yung outing ng mga kabayan. So, ikaw naman, Kuya Binben, kumusta? Anong pakiramdam mo na na kahit pa paano ay nakapasyal ka sa dagat? Okay naman. Sumaya. Masaya. First time mo ba, Kuya Ben? First time mo ng dagat, maligo? Oo. Pero nabanggit mo sa akin, sabi mo nakalunok ka ng tubig. Bakit? Anong nangyari? Nabulunan. Nabulunan ka? Nainom mo yung tubig? Ang galing nyo kasing lumangoy Langoy ka ng langoy nakikita ko kayo. Grabe yung langoy nyo ni Tatay Romy, ikaw, si Marwin,
Saka sino ba yon? Gaygay. Si Gaygay. Grabe yung ano nyo. Grabe yung ligo nyo doon. Ngayon, Grabe. napasukan ba kayo ng tubig sa ilong or sa bibig talaga? Big. Bakit nakanganga ka? Paano nangyari? Yung pag ano kung nakatalikod ako pag yung alon. Sa alon. Kasi ang lalaki ng alon, no? Minsan, malalaki yung alon. Oh, pumasok sa bibig mo. Anong ginawa mo? Nilunok mo? Nalunok ko po tapos Nasuka? Naduwal ka? Anong lasa? maalat. Ay, sa susunod para hindi maalat, kailangan magdala kayo ng isang sakong mayumo. Para yung bandang nasa tagiliran mo, buhusan mo ng asukal, sugar para hindi na maalat yung dagat. Diyos ko mga kabayan, o di ba? At least ang naririnig nila, oy ano bang naririnig nila sa mga nakaranas na naligo ng dagat, maano nila, na experience nila, ay totoo nga, maalat nga ang dagat. O di ba? Kasi may mga katanungan mga kabayan bakit maalat Ate Lori yung dagat? Ako nga rin hindi ko rin masagot-sagot, no? Kwentong barbero lang ang dahilan kung bakit maalat ang tubig dagat. Opo, nagagamit yung nagtrabaho dyan sa Kalantos po. Yung doon na puntahan natin. So magagamit mo na ngayon sa paghahakot ng kalakal. Doon kung saan tayo naghahakot, nasuntok sa buwan, grabe buwis buhay yung pag-akyat baba natin doon sa bundok nyo. Ayun, yun yung purpose ko doon. At higit sa lahat, yung magiging kita nyo, yung talagang iniisip ko, Shea and Binbin. Yung talaga. Kasi gusto ko talaga makapag-ipon kayo ng pera habang maliliit pa ang mga anak nyo na makasuksok-suksok kayo ng paunti-unti ng salapi para pagdating ng panahon na mag-aral na sila, lalong-lalo na malapit na si Doydoy, di ba? Makapag-aral sila na hindi na kayo mahirapan, na mabigyan nyo ng magandang kinabukasan ang mga anak nyo. So, yun talaga ang tinatarget ko. Kaya, nag-antay tayo ng ilang linggo, pero sulit naman siya. Yun. So, bukod pa dyan, ay nabanggit ko nga po mga kabayan, diba, 98,500 ang kanilang nalikom po namin galing sa mapagmahal nating sponsors. Then binilahan natin ng motor, no, sidecar, na grocery, kumain, may cash lang na binigay natin and everything nandoon na lahat, expenses, no, mga gas natin lahat na po mga kabayan. And sabi ko nga, naudlo tayo kasi kailangan natin isingit yung ating outing. So sabi ko, sige, after outing, titinan natin kung saan tayo. Kasi nga, nung nag-shopping kami ni Shea, no, bibili pa sana natin ng mga kaldero, no? Mga kaldero, yung mga ganon, something lang. At mga pinggan sana, mga ganyan, pinggan, kaldero, at mga ano lang yun lang. Kasi may mga ano naman sila, yung mga panandok, ano pa mga ano pa mga natanggap mo noon, galing kay Ma'am Carol Edison. Yan, mayroon ng mga ganyan. Ang bibilihin sana namin, yung wala sila. Wala kayong kawaling malakin yun, wala sila. Tapos kalderong malaki, wala din, no? Kaya, nung nag-party sila, no, pumunta pa sila sa kabilang barangay, nang hiram ng kaldero, nang hiram ng kaldero, kawa, kasi nag-birthday nga itong bunso mga kabayan. So yun sana ang bilhin namin last time. Kailang, sabi ko, wala na tayong oras, Shea. Kung ano lang kaya natin, yun na lang. Saka ipagliban na lang natin next time na lang, no? Yes, lahat po mga kabayan na nabigay natin, lahat ang dami talagang humanga sa ating mga sponsors at masaya para kay Binbin and Ate Shea. Ang daming masaya. No, yung iba napaiyak, sabi lang, wow, naiyak naman ako sa mga biyayang natanggap nila. No, talagang blessed na blessed sila sa Pasko, talagang bongga yung kanilang yung kanilang gift, no, yung kanilang regalo. Mula sa motor, lahat, no, lumabas, nag-shopping, grocery and everything. Kompleto Ricardos daw po mga kabayan. Inulan sila ng biyaya sa buwan na ito mga kabayan. Talagang tamang-tama. Maaga yung kilang regalo bago sumapit ang Pasko, no, napaaga ng bongga yung kilang regalo mga kabayan, no. And
Siyempre, hindi po natin magagawa yan kung wala yung ating mapagmahal and very generous sponsors. Walang iba kundi si Nanay Mia, Ate Normaline Shifford from Australia, Tita Fortunata Burns from Wichita, Kansas, USA. Yes, maraming salamat po sa kanila, no, sa pag-alalay na naging tulay, no, kung bakit nagkaroon at guminhawa kahit papaano po ang buhay ng pamilyang ito dahil po sa inyong pagmamahal, no, dahil po sa iyong tiwala at pagmamahal at ang laki ng ambag nyo po sa pamilyang ito, mga kabayan, na alam ko ikasasaya ng lahat ang ginagawa po natin, mga kabay, na meron tayong natutulungan, no, na meron tayong napapasaya, na isa sila po sa naging recipient natin, mga kabay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. So, Binbin, meron lang ako napansin. No, meron lang ako napansin. Bakit maraming mga kawayan? O, tingnan natin. Ang buhay ko. Bakit merong mga kawayan? Halika, She. Bakit maraming mga kawayan dyan at saka mukhang may poste? Anong gagawin dyan? Yung bahay ko, papalitan ko. Matulo na kasi. Tumutulo na. So, ang gaganda ng kawayan mo, oh. Magulang na talaga. May mga poste. Saan mo ililipat? Hindi po. Gigabahin ka, no, ulitin ko din yan po. Dito lang din. Kaso itaas ko ng konti. Okay. Papalitan lang po yung kubo niyo. Yung ito lang, oo. Nakita ko naman yung ibang poste, okay naman. Kaya nagdagdag ka lang ng ibang poste. Kasi usog ko yung banda dun yung adjust ako. Palakihan ng konti. Mainam. Napansin ko kasi, sabi ko, may mga kawayan. Saan gagamitin? Akala ko magtayo kayo dito ng extension. Lutuan. No, hindi pala. Anuhin pala, ang kugo lang ang problema, mga kabayan, at saka i-extend nila ng konti, lakihan. Pag gano'n kasi po, pag umuulan, kahit bagya lang, wala na kaming tulugan. Siksikan na. Matulog po na dyan. Paano pag pag umuulan, tulo na talaga yan? Ay, sa bagay, nung nandito ako, no? Nung nandito kami, di ba may tulo yan dyan nung kumakain tayo ng umuulan? Ngayon po, Mas lalo. Mukhang bulok na nga. Damit lang yung inaayos namin. Kami, hindi na kami makano kasi yung mga damit. Pag oras ng tag-ulan, nakaano na kayo? Nakaupo na lang kumbaga kasi may tulong na talaga siya. Pero maganda yung bahay nyo, tama lang, hindi maliit, hindi rin malaki, sakto lang talaga. Yun nga lang, kumipot lang yung kwarto nyo dahil napuno ng groceries. Yes, pero masarap ang ang kwarto kapag siksikan lang, no? Kasi walang lamig, kahit may manipis na kumot, basta siksikan ay okay lang. Po yung paggabi. Pag sa gabi. Malinsa. Ganun pala, mga kabay. Napansin ko lang kasi yung yung kahoy at saka yung mga kawayan. Kaya napatanong ko, mga kabay. Kailan mo kinuha yan, Kuya Ben? Kailan mo hinakot yan? Mag-birthday. Tapos saan galing yan? Saan mo Sa Kalantas po, nagdiram din ako. Anong Kalantas? Doon sa pinuntahan natin? Sa baryo. Sa baba. Sa malapit sa bayan. Opo, yun doon. Akala ko sa ang Kalantas. Akala ko doon sa, iniisip ko kasi yung bundok mo doon eh. Yun pala. Okay, sige. Akala ko, tinanong ko lang, akala ko maglagay kayo ng kubo-kubo dyan sa harapan ng bahay. Iba pala, idudugtong nyo pala. Idugtong nyo sa kwarto nyo para medyo lumaki-laki ng konti. No? Kaya pala, pinatag saan? Diyon, pinapatag ko po dyan. Konti na ngayon. I-move mo lang ng konti pala. Para po doon konti. luluan, tapos taasan mo ng konti. Tama. Kaya pala mahahaba yung poste mo. Kundi tama, maganda yon. Sa bagay, ikaw lang naman gumawa nito, no? Ako lang mag-isa. Alam niyo, mga kabin, itong kubo na to, nagustuhan ko to. Nung unang punta ko dito, first day ko, sabi ko, ang galing naman ng kubo nila, oh. Bago pa to eh, nung napunta ako diyan, no, bagong-bago pa to, bago pang ang green pa tong mga nila, no, pero sabi ko, maano ko rin yan sila,
mabalikan ko rin yan balang araw kako. Kasi sabi ko naman kay Binbin, maano naman, malakas pa naman at isa pang anak nila nun ata eh. O si ano, parang maliit pa o si Budoy pa, malakas pa naman saka isa pang anak. At, pero maliit pa ang tiyan mo nun, maliit pa. So sabi ko, ano pa naman, at malakas pa naman magbumba kasi buntis ngayong asawa eh. Sabi ko, saka ka na lang, paanakin ko muna, kumbaga, paanakin ko muna. So ngayon, mga kabayan, hindi ko alam na tumutulong ako dyan, no? Hindi ko alam mga kabayan na si Binbin, no? At nautusan ko rin to mga kabayan, no? Na si Binbin ay isa sa anak ni Tatay Romy. Wala akong ka-idea-idea mga kabayan, no? Eh, hindi nagulat ako nung hinanap ko po, no? Nasabi nila na merong anak siya dito at sinigurado ko, anong pangalan? Anong pangalan? At dinala ko si Tatay Romy. Ang pangalan mo, sinasabi niya is hindi Binbin eh. Ano ba itong sabi ni Tatay Romy? Basta ibang pangalan ang ni Tatay Romy, hindi Binbin ang sinabi niya. Ganun pa man, no? Small world po talaga mga kabayan. So ngayon, kaya nga nandito kami kasi aalis sana tayo. No, kasi nga sabi ko sa iyo, sa kanilang tayo ng mga kaldero, kawali and everything. Hindi na kayanin sa oras natin. No, kaya lang meron akong napapansin na mas priority na nakikita ko. No, total meron pa namang masaingan, no, meron pa namang kawali kahit papaano. Hindi naman kayo magluto ng araw-araw ng baka na isang buo dyan para iprito nyo sa malaking kawa, no? Kaya ako'y napaisip, habang pagdating ko kanina, nakikita ko na meron ko napapansin, napaisip ako, napatanong ang isipan ko, okay. Ganito na lang gawin natin. Okay. So, ganito ang gawin natin. No more shopping na. No more shopping na kasi too much shopping na rin. So no more shopping na kasi marami naman na, and then nandiyan na lahat, no? Ang natira doong cash na dapat ay ikakain natin sa sa labas, no? And then ibanding nyo, and then ibili nyo ng kawali or tawag nito kaldero. Ang kaldero, makaantay naman yan. Ang kawali, makaantay naman yan. So, yung naiwan na 10,000 ay ibigay ko na lang ng cash sa inyo. At kung ano pang idagdag nyo dyan, no, sa gagawin nyo dito sa pag-renovate dito sa bahay nyo, gagamitin nyo na lang. Plus, kapag halimbawa, ay may motor naman na kayo, no? Ay pwede nyo ring gamitin, patubuin, pwede ring gamitin, halimbawa mag-buy and sell si Kuya Binbin ng saging. Si saging ni Bianan, bilhin ko muna, ako na bibili, maging buyer kayo sa madaling salita. Pero wag kayong, wag kayong, pag naging buyer kayo, wag kayong, anong tawag nito, yung mamurayta. Mamurayt? Ano bang yung Mangdaya. Ibig kong sabihin, yung patas, no? Kasi syempre, ang buyer, kailangan kumita ng konti dahil kumakain, may pamilya. Ang binilhan nyo rin, may-ari ng mga halaman or mga root crops, syempre, may pamilya din sila na gustong kumita. Kumbaga, patas lang. Wag yung buyer na yung ang gusto lang nila is sila na lang ang kikita. Parehas kayo dapat. Kikita sila, kikita kayo. Na hindi naman kayong kawawa, kumbaga. So, pwede rin ganon, di ba? Na gamitin yung iba dito, yung iba naman gamitin din puhunan, no? Para palakihin at palaguin, mag-buy and sell ng saging or iba pang root crops dyan. So, ganun po ang gagawin natin. So, ito na nga po mga kabayan, mauudlot ang aming lakad ngayon kasi mas nakita ko na mas priority ni Binbin, no, itong gagawin niya kaysa sa
shopping namin dyan ulit ng mga gamit na dito. Meron pa naman gagamitin at makapag-antay naman, no? So gamitin mo na sa pagkakitaan yung pera, no? At yung iba gamitin niya dito, syempre, kahit mag-renovate ka, kahit meron siya nakukuhang kahoy dyan or kawayan po mga kabayan, ay gagastos pa rin siya. No, gaya ng sinabi ko kanina, Kuya Binbin, pwede mong gawing puhunan paunti-unti, mamuhunan ka, palaguin mo, no, mas maganda yung mamuhunan ka ng maliit na mapalaki mo. Kaysa naman mamuhunan ka ng malaki na ang mangyayari ay paliit ng palit hanggat mawawala. So, ang pagninegosyo, hindi ibig sabihin kailangan mag-umpisa sa malaki. Kung walang kakayahan, mag-umpisa sa maliit. Kung may kaya ka o bahala ka kung mag-umpisa ka ng malaki, no problem. No, syempre mas maganda na unti-unti muna hanggat mapalaki mo, mas masaya sa sa pakiramdam po mga kabayan. Okay, so okay yun ha. No more shopping na kasi may motor na, no. Unang-una, kahit wala yung mga groceries, kahit wala yung ibang mga shopping diyan, ang importante, no, ay meron kayong motor. Yun talaga. Kasi yan ang number 1 na magagamit nyo sa hanap buhay. Halimbawa, kapag may motor kayo, makapaghanap buhay kayo ng maayos, kikita kayo ng maayos, yung mga bilihin nyo, yung mga pangangailangan nyo dito sa loob ng bahay, o yung iba pang gusto nyong bilhin personal, ay mabibili nyo naman unti-unti yan kasi okay na yung kita nyo. 'Di ba? Kaysa naman wala tayong motor, marami tayong bigas na kaimbak, grocery, mga gamit, mga damit, etc., etc., mauubos din yun. Din back to zero. Unlike kung meron kang motor importante, no, kahit maubos man lahat yan, makapaghanap buhay pa rin, kikita pa rin maayos kasi merong magagamit sa hanap buhay, mapapagaan ang ginagawa ni Kuya Binbin. Okay, so ganun ang gagawin natin. No more shopping. Gamitin nyo na lang ito sa mag-buy and sell ng saging. Konti lang man puhunan nun, no, kasi kunti lang naman din ang laman. Alangan naman magmuhunan ka ng 100,000. Hindi na makahakbang yung motor mo. Siyempre, ganun-ganun lang 'di ba? Mas maganda yung may challenge naman yung pagninegosyo para may para ganahan ka naman din. Okay? So, bahala ka na nito. Sabi ko nga, nagtira ako ng 10,000, no? Para sana doon sa mga gamit ni Shea and everything. So, ang mga resibo natin dyan mga kabayan ay nandyan lang. Siyempre, ay isisend natin yan sa mga sponsors ni Kuya Ben, no? Para malaman nila kung saan napupunta yung kanilang mga pinapadala po mga kabayan. So, yun naman ang natin, ginagawa natin. Unless lang doon sa iba na ayaw na magpa-send ng kasi alam naman nila yung ginagawa natin at nakikita nila. So, no problem. Kaya lang minsan nakakalimutan ko rin kahit nagsasabi sila sa akin na Lori, wag mo nang isend. Minsan nakakalimutan ko sa dami kong iniisip, nasisend ko. Kaya minsan, di ba sabi ko si Lori, wag mo nang isend. Ay, sorry po, nakalimutan ko. So, ganun lang talaga ang ginagawa natin. Okay, so, bigay ko na dito ha, kay 1,000. Ikaw, 2,000. 2,000. 3,000. Kailangan meron 3,000. Kasi yan kailangan medyo ulit. Oh, yung bang parang pangwawawi, hindi ikaw. Oh. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Medyo malakas na. 6,000. 7,000. Medyo malaki na. 8,000. Malaki na kasi 9 na. 9,000. 9,000. O pinakamalaki na. Pinakamalakas na. 10,000. Yan. 10,000 pesos po mga kabayan ang ibinigay natin na cash, no? Nung una, nagbigay lang ako ng 2,000 na cash po mga kabayan kasi syempre pambili-bili nila ng ulam-ulam, kumbaga na fresh, no, na gusto lang kumain ng isda, no, or iba pang gusto lang ulam mga kabayan. Sabi ko, sige, mag-iwan muna ako ng 2,000. Kapag namili tayo ng ng mga gamit, kung ano yung sobra, ibibigay ko pa rin sa kanila. Kailan nakita ko nga ito at naitanong ko ni Binbin, tamang-tama. Sabi ko pa naman sana, Shea and Bin, sabi ko,
para hindi na sila mapagod. Tayo na lang kaya ang mamili. Kaya lang sabi ko naman, gusto ko ma-feel nila na sila ang mamili at sila ang bababa dito para naman kahit paano makapasya ulit. Sulitin ko na. Yun ang sana ang ano ko kanina na ako na lang. Pero nabago ang isip ko kasi sabi ko, sila ang gusto ko makasama na sila ang mamili kung anong gusto nila. Basta ako magbayad lang. No? Kaya pala, hindi natuloy. No? At meron pala akong makikita at madiscover at maitanong ko kung saan gagamitin yung kawayan ko. Di tamang-tama. O ngayon, Kuya Ben, ano sa pakiramdam mo na hindi lang motor, hindi lang maraming groceries, bigas na naka-imbak dyan, hindi lang nakapasyal-pasyal, naka-shopping-shopping, lahat-lahat na, naka-outing, lahat na. No, meron ka pang cash na magagamit mo sa panimulang negosyo or puhunan, bahala ka dyan at magagamit mo dito sa bahay mo. Ano ngayon sa pakiramdam mo, Kuya Ben? Masaya po. Bili ko ng yero po. Bili ka ng yero. Oh, wow. Ibig sabihin, iyero mo na? Ganun lang. Nice. Magandang good decision kung iyero mo na. Kasi kung magpapalit ka ng kugon another few years, sabagay matatagal naman. Matagal naman din, no? Lalo na pag makapal. Kailang hasilan ka na, mas gusto mo na yero mo na lang. Okay. Ano na yan? Sobra-sobra na yan kung yero ang gagamitin mo. 'Di ba? Ilang yero ba ang bibilhin mo? 50? Siguro 12 lang. 12, Diyos ko. Ayan, mga kabayan, may plano pala sila, no? Tamang-tama, tamang-tama lang talagang desisyon natin na cash na ibigay at bahala na sila mag-ano sa ano doon. No? And then, syempre, ang kulang, bahala ka na, ha? Kasi, at least, may pangbili ka na ng yero, pako, and iba pa. Saktong-sakto dyan, mga alulod, kayang-kaya dyan, no? May pagkain na rin sa mga gumagawa, may amna, no? Kung kulang pa dyan ng mga bisagra, ano pa bang kulang dyan? Mga, kung ano-ano bisagra, ano pa, no? Bahala ka na, no? Kasi, kumbaga, ang importante, ang ano dyan, ang malaki-laki dyan at mabigat-bigat dyan sa bulsa, bilhin, yung yero. No, yung yero, mga pako-pako, pwede naman yan. Pero yan, hindi ka na problema. Ano na yan, swak na yan sa budget. Bili na ako ng pakong pandit. Sa mga Ilang piraso na bili mo? 1 kilong 4 yun. Sa lahat po ng mga sponsor na tumulong, maraming salamat po sa inyong lahat. Motor na rin po. Sobrang tulong na po yun sa panghanap buhay namin. Masaya po. At makukompleto na po yung may grocery na po, tapos may pambili na po ng hero. Maraming salamat po sa lahat ng nag-sponsor sa akin, na tumulong para makamit namin yung pangarap namin at yung perang cash na naibigay. Salamat po. Para mapalitan ko na itong kugon, maging yero na po. Salamat po. Pero mas makatipid ka para hindi maubos yung pera mo, wag yero. 'Di ba kugo na yan? Plastic na lang. Merong garbage bag. Mura lang ang garbage bag. Pag napunit mo, di mo namang ano. 'Di ba? Hindi, nakatagal. Ang laki ng garbage bag. Anuhin natin, gupitin natin ganyan yan, tapos iganyan natin. Ilang garbage bag na yan, tapos na yan. Pangarap ko maging singer na tapos joke. Isang larawan kupas, ay aking muling nasilayan ng lumipas. Kung may babalik ko lamang ang panahon at ang oras, di na sana pagsisisi ang dinaranan. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi ako magbabago. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y naglaho na? Tayo'y Nagkalayo, kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya.
at ang tunay na pagmamahal. Nagkalarawan kahit kapas na, sa iyo lamang. Buhay ko, Hindi ka lang muli na makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang larawang kupas. Salamat sa larawang kupas. Pati ang kanta ay kumupas na rin. Wow, 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 wow. Bawat sandali na aking buhay, pagmamahal mong aking taglay. At san man mapadpad ang hangin, hindi magbabago aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal, tayo lamang sa habang buhay. Maghintay, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sang tao, mahal mo ng buong puso. Lahat ay gagawin, makita kang muli. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan. Bawat sandali na lang at aalis, mababalik at uulitin, sabihin na mahalin ka't sambitin, kahit muling masaktan. Sa pag-alis, ako'y magbabalik at sana naman. Ganda, tuloy mo siya. Ang ganda ng... Ay, sabi mo, di ko na alam ang kasunod. Kayo na bahala, dumugtong na yan. Ate, English na lang kay. Oo, sige. Kahit Koreana pa. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I have done, but Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey my life, and now I am think that I am